Magandang hapon po sa bawat isa at welcome po sa Bible study po sa Rhema Pills, regular everyday na Bible study po natin. At saan man po tayo naroon, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa sa bawat isa. Amin po. At tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat sa hapong ito at bigyan mo kami ng bukas na puso, bukas na isip sa aming pag-aaralan, maging maliwanag sa buhay namin ang mga salita mo, Panginoon, at ma-enlighten mo kami. Salamat po, Ama, at ikaw po ang siyang manguna sa buhay namin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang topic po natin ay regarding po dun sa ano ang magdedetermine sa future mo. At ito po ay nasimulan ni Pastor Andrew noong nakaraang mga araw na ano ang magdedetermine sa buhay mo. Sabi niya doon, ang number one ay kung sino ang sinusundan mo, kung sino o ano ang sinusunod mo. Yun ang magdidefine, magdidetermine ng buhay, ng future mo. At number two po, si Pastor Larry, ano po, at sabi niya regarding sa yung kung ano ang laging bukang bibig mo, ito ang magdidetermine ng future mo. Ano po. At napakaganda ng mga topic na to, napakaganda ng topic na to kasi ito po matutulungan tayo regarding sa kung ano ang dapat na paghahanda natin sa future natin. Namin po, although tayo po mga Kristiyano po ay dinefine ng Diyos kung ano ang future natin, but then may mga factor po na mag-a-affect doon sa kung ano ang magiging kinahinatnan ng future natin dahil sa mga may mga factor po ano po. At dito po sa number 3 ang magdidetermine ng future mo ay depende sa character mo, depende sa ugali mo. Amin po, ito yung topic ko po ngayon at ito yung magiging topic po natin. Sabi niya, ang character mo, your character determines your destiny or your future. Dito po sa Ephesians chapter 6 verse 8, buksan niyo po yung Bible po ninyo. Sabi niya dito po sa verse 8, Ephesians chapter 6 verse 8, sabi niya, sapagkat alam ninyong gagantipalaan ng Panginoon ang bawat mabuting gawa ninuman, maging siya man ay alipin o mayaman. Dito naman po at saka sa Colossus chapter 3 verse 24 po. Sa Colossus chapter 3 verse 24, sabi niya, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. At ito po, alam natin na ang character po ang isa sa napaka-importanting factor na kung saan magdidetermine sa buhay o sa future ng bawat isa po sa atin. Alam niyo po, maging masama man ito o mabuting tao. Dito po sa Proverbs chapter 24, buksan niyo po, isa pa po, isang verse pa po, sa Proverbs chapter 24 verse 20. Sa Proverbs chapter 24 verse 20, sabi po niya, a wicked person has no future, nothing to look forward to. Ulitin ko po, sabi niya, a wicked person has no future, nothing to look forward to. Sabi niya, wala daw future ang masamang tao. Ang masama ay wala pong kinabukasan. Ang Diyos at ang Diablo, magkaiba po ang karakter. Amin po, alam natin, ang Diyos ay mabuti, ang Diablo naman ay sa kasamaan, maging ang liwanag, iba naman ang kadiliman. Amin po ang mga anghel at ang mga demonyo, ang masama at ang mabuti, magkaiba po ang karakter niyan at magkaiba naman po ang kahinatnan nito o magkaiba ang future nito. Amin po. At sa mga masamang tao, sabi po niya dito sa Proverbs chapter 24, wala pong kinabukasan ang masamang tao. Amin po. At alam natin na tayo mga Kristiyano, ang future natin, dinefine ito ng Diyos. Mayroon siyang binigay na kung maglilingkod ka sa akin, kung susunod ka sa akin, kung magiging mabuti ka, kung magiging mabuti kang lingkod. May mga future na binigay sa atin ng Diyos. Amin po. But then, maapektuhan ang mga future na yun. Depende ito sa karakter natin. Kasi nga po, ang karakter natin, ang karakter ng bawat isa sa atin, yung karakter mo ang siyang magdi-define kung ano ang future mo. Amin po. So, marami pong example po dito po sa Bible na although ang Diyos po ay nagbigay ng future nila,
pero naapektuhan ito dahilan sa mga maling karakter o dahilan sa depende ito sa karakter ng isang tao. Example po, ang Israelita po, dinefine ng Diyos, sinabi ng Diyos sa kanila na ito ang future mo, magiging masagana ka, magiging pinagpala ka sa lahat ng maraming bansa, pagpapalain kita. Yan ang sinabi ng Diyos sa kanila. Although, sinabi na ng Diyos kung ano ang future ng mga Israelita, at ang sabi nga po nila, sila po ay magiging sagana sa milk and honey. But then, nung papunta na sila doon sa destinasyon na yon, doon sa plano ng Diyos sa kanila, kung ano yung future nila, nung papunta na sila doon, nag-iba ang karakter nila, amin po. At dahilan sa mga maling karakter na pinakita nila sa Diyos, sa kapwa nila, sa mga problemang pinagdaanan nila, o sa mga iba't ibang bagay na nangyayari sa buhay nila dahil sa mali ang karakter na pinakita nila, ang nangyari po ay hindi sila nakarating dun sa pangako ng Diyos sa kanila o dun sa future nila. So ibig sabihin nito, maapektuhan kahit na narinig na natin ang salita ng Diyos o kahit na nakita mo na o sinabi ng Diyos kung ano ang future mo, pero maapektuhan ito dahil sa kung ano o depende ito sa magiging karakter natin. Amin po. Ang isang pang halimbawa po, isang halimbawa po ay si Moises. Si Moises po, sinabi ng Diyos sa kanila, siya ang magdadala ng maglalabas ng sa mga Israelita papunta doon sa Israel. Pero alam niyo po ba na maging si Moises ay hindi nakarating doon sa plano ng Diyos o doon sa future na sinabi ng Diyos sa kanya dahil sa nagkulang na siya, nagkaroon na ng maling karakter na pinakita niya sa Diyos. Amin po. Isa pa po, example pa po si David. Si Saul, amin po. Although si Saul ay tinawag na maging hari, oo, naging hari siya, pero inalis siya na maging hari dahilan sa mali ang karakter niya towards sa ibang tao. Amin po. At inalis siya doon sa pagiging hari. At si David ang pinalit na maging hari. Although si David naman ang pinalit na maging hari, pero alam niyo po ba na naging maganda ang karakter niya towards sa Diyos, towards sa mga kaaway niya, doon kay Saul na humahabol sa kanya, naging maayos ang karakter niya at kaya niya naabot yung future line na maging hari. At then si David po ang nilagay ng Diyos na maging hari at naging maayos ang pamamalakad niya, amin po. So, anong ibig sabihin, Pinote? Ang karakter natin ang siyang magdi-define o magdi-determine ng destiny natin o ng future natin. Amin po. Ulitin ko po, although na tayo mga Kristiyano po, nagbigay ng mga pangako ang Diyos sa kanyang salita, although pwedeng nakita mo yung vision, although pwedeng pinakita na ng Diyos sa'yo kung ano ang magiging kahinatnan ng buhay mo, but then hindi ito magiging mangyayari kung mali ang karakter natin, dahil ang karakter pa rin po natin ang magdi-determine kung ano ang magiging future po natin. Amin po. Isa pa pong halimbawa, si Joshua po, alam niyo po ba na si Joshua po ang sinabi ng Diyos sa kanya ay sakupin ang buong Israel, dahil siya po ang nakarating doon sa Kanaan, at itong Kanaan na to ay marami pang hindi pa po nasasakop. At ang sabi ng Diyos sa kanya, sakupin niyo lahat yan. Pero alam niyo po ba, hindi nasakop ni Joshua ang lahat ng buong bansang Israel. Marami pang mga hindi niya nasakop dahilan sa may mga pagkukulang siya. At sa palagay ko, naging tamad na itong si Joshua. Amin po. Isa pa po, magbibigay po ako ng maraming halimbawa bakit naapektuhan ang future ng maging ang mga propeta, maging ang mga hari, maging ang bansa na pinangakuan ng Diyos, o maging ang mga Kristiyano na somehow binigay na, pinakita na ng Diyos kung ano ang future natin. Pero but then, malaki ang epekto ng karakter at malaki ang magiging epekto nito dun sa future natin. Amin po. Isa po, halimbawa si Gehazi. Si Gehazi po ang dapat napapalit na propeta kay Eliseo. But then, alam niyo po, dahilan sa pera, nagkamali siya dun sa pera at yung karakter niya towards sa paghawak ng pera ay mali. Amin po. So anong nangyari? Naalis siya. Ang susunod na dapat na siya na susunod na dapat na propeta ng Israel ay hindi natupad. Although ito ang future ng Diyos sa kanya, ito ang future na hindi ito natupad dahilan sa mali ang karakter ni Gehazi. Amin po. So anong nangyari? Nabakante ang Israel, walang naging
propeta on that time at napahamak po ang Israel. Amen po. Isa pa po, ito pong ano po, itong maging sa mga talento na binigay sa atin ng Diyos. Amen po, dito sa Book of Matthew, nagbigay po ang Diyos ng mga talento sa atin. At ang sabi niya, yung mga bagay na to, yung mga talentong ito na gagamitin natin, dito ka i-bless ng Diyos. But then, dahilan po sa mali ang paghawak, hindi tama, hindi maayos ang karakter regarding sa mga sa mga talentong ito, amin po, naapektuhan yung mga pagpapalang ito, amin po. So, maging yung blessing na binibigay ng Diyos sa atin, sa pagtupad natin sa mga kalooban niya, maging yung mga blessing na to, amin po, ay maapektuhan dahilan sa karakter natin. Halimbawa po, ito pong binigyan ng talento po. Yung isa binigyan ng 5 talento, yung isa 2 talento, at yung isa 1 talento. Ang sabi nung Panginoon sa kanila, binigyan sila ng 5 talento. At yung may 5 talento, ang ginawa niya, kinalakal niya ito, tinrabaho niya ito. At pagdating ng Panginoon, sabi ng Panginoon sa kanila, nasaan ang yung mga talento? Yung may 5 talento, sabi ng Panginoon, narito po yung 5 talento. At ito pa yung 5 talento. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, mabuti at mabuting lingkod, halika at makihati ka sa aking kagalakan. Amin po. So, yung mabuting lingkod ay mayroon pong future. At ang sabi ng Diyos sa kanya, halika at makihati ka sa aking kagalakan. Yung dalawang may binigyan naman ng 2 talento, ang sabi ng Panginoon sa kanya, ang sabi niya sa Panginoon, Panginoon, narito yung 2 talento at narito pa yung 2 talento. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, halika, mabuting lingkod, halika at makihati ka sa aking kagalakan. At siya ay may future, amin po. So, doon sa mga bagay na binigay sa kanila, naging matapat sila. Yung ugali nila sa mga talentong ito ay pinangangalakal nila, ginawan nila ng paraan kung paano ito ipaglingkod at nag-multiply ito. At ang future nila, ang sabi ng Panginoon, halika kayo, may good and faithful servant, makihati kayo sa aking kagalakan. Ngayon yung isa naman na may talento, ang sabi niya, Panginoon, narito yung isa, ito yung isang talento ko, ito yung talento na binigay mo sa akin. Alam ko na kumukuha ka, gumagapas ka ng hindi mo tinanim. At ang ginawa ng taong yon, binaon niya yung isang talentong yon at pagharap niya sa Panginoon, binigay niya, walang bawas, walang dagdag at nagalit ang Panginoon. Amin po. Ang sabi niya, tamad at masamang alipin. Kunin yung isang yon at ibigay pa sa 10. Ibigay pa sa mayroon. Amin po. So meaning to say, ang mga pwedeng itong mga talento na binigay sa atin, na although diyan ka pwedeng pagpalain ng Diyos, na diyan ang pwedeng maging future natin, amin po. Dahilan sa katamaran, dahilan sa mali ang karakter sa paghawak sa mga talentong ito, naapektuhan yung future nila. Amin po, naapektuhan yung future nila. So maging sa buhay po natin mga Kristiyano, although nangako ang Diyos, may mga pangako ang Diyos, pwede mong panghawakan ang salita ng Diyos, but then kung mali ang karakter natin pagdating sa mga salita niya, pagdating sa mga pagsunod natin sa salita ng Diyos, maapektuhan po ang future na binigay ng Panginoon sa atin. So halimbawa pa, although ang Diyos ay nagbigay ng vision sa atin na magtatayo tayo ng maraming mga simbahan, pero kung ang karakter natin, kung ang mga karakter natin towards sa Diyos, towards sa kapwa natin, sa tao, towards sa ministry natin, towards sa mga bagay-bagay na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin, maapektuhan po yung future na yun. Pwedeng hindi matupad yung mga bagay na yun o pwedeng hindi mangyari sa buhay natin. It is because ang karakter natin ang siyang magdidetermine kung ano ang destiny natin. Although, ang Diyos na po ay nagbigay ng mga bagay kung ano ang magiging future o kung ano ang magiging kainatnan ng buhay natin. Amin po. So, meaning to say, ang karakter natin ang magdidetermine ng mga kung ano ang magiging future ng bawat isa sa atin o kung ano ang magiging kahinatnan ng mga ministry natin. Amin po. So, naniniwala po ako na ang bawat isa po sa atin ay may destiny o may future na nilaan ang Diyos sa atin. Amin po. Naniniwala ako na bago pa lang sinilang, bago pa lang tayo pinanganak sa buhay na to, bago pa lang tayo sinilang sa buhay na to, mayroon na pong nakalaan na destiny
o tinatawag na future yung bawat isa sa atin. But then, marami pong mga factor ang pwedeng umapekto rito. Una, yung tinuro po ni Pastor Andrew na kung ano ang sinusundan mo. Kung ano ang iniidolo mo, anong sinusundan mo, yun ang magdidetermine ng future mo. Amen po. O pangalawa, yung sinabi ni Pastor Lali, kung ano ang bukang bibig mo, ito ang magdidetermine ng future mo. Amen po. At ang pangatlo, ito pong pinag-aaralan natin, ito kung ano ang character mo. Amen po. At ito po, ang character natin, mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, tinuruan tayo ng Diyos kung paano natin itrato ang Diyos, kung paano natin siya sambahin, kung paano natin siya mahalin. Amen po. Kung paano natin siya sundin. Sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, nagbigay ng kung ano ang magiging kahinatnan ng pagsunod natin o magiging future natin. Depende ito sa character natin, sa pagsamba natin, sa pagsunod natin sa Diyos, o maging sa mga kung ano yung character natin pagdating sa mga bagay na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Ayon po. Actually, sabi po niya dito sa Ephesians, saka sa Colossians, maglingkod kayo maglingkod kayo sa inyong kapwa ng tulad ng ang Diyos ang pinaglilingkuran ninyo. Hindi napipilitan pagkos ito ay kusang loob lamang. Amen po. So meaning to say, it is about character. Actually, ang pagsagot ng Diyos sa mga panalangin natin ay depende ito sa character natin, sa relationship natin sa Diyos, sa character natin. Kaya sabi niya, kung mananatili kayo sa akin at mananatili sa inyo mga salita ko, hingin ninyo anumang inyong maibigan. So, nandoon ang character. Amin po. Kung mananatili tayo sa salita ng Diyos at mananatili tayo sa Panginoon, sabi niya, sasagutin niya, hingin mo ang anumang maibigan mo at ipagkakaloob ko ito sa iyo. Yan ang promises ng Diyos. Yan ang pangako ng Diyos. But then, ito po ay nakadepende pa rin sa character natin. Amin po. At dito po sa Deuteronomy, sabi niya, kung susundin nyo, kung pakikinggan ninyo at susundin nyo ang aking mga salita. So, it depends sa pagsunod natin. Ang mga pagpapala ng Diyos ay it depends doon sa character natin kung paano natin sundin at gawin yung mga bagay na pinagagawa ng Panginoon sa atin. Ayon po. So, itong mga pagpapala ng Diyos o yung mga future o yung mga blessing na binibigay ng Panginoon sa atin ay depende po ito sa character natin sa pagsunod, maging sa pagtrato natin sa mga ibang tao. Alam niyo po, sabi ng Ephesians chapter 6 verse 1, sabi niya, ay igalang yung ama't ina, igalang mo ang iyong mga magulang sa Panginoon. At sabi niya, magkakalalawig ang iyong buhay dito sa lupa at sa buhay na ito. Amin po. So, ang mga pagpapala, maging sa buhay na ito, yung future natin, maging sa buhay na ito, amin po, ay nakadepende doon sa kung paano natin itrato ang mga leader natin, ang mga kapwa natin sa buhay nito. Amin po. Actually, sa Matthew chapter 5, na ito yung isa sa pinaka-favorite ko po, pinaka-gusto ko po na i-share yung Matthew chapter 5. Na sabi niya, kung sinampal ka sa kaliwa, ibigay mo yung kanan. Kung kinuha yung balabal mo, ibibigay mo pa yung isa. Kung pinabuhat sa iyo yung krus ng 1 kilometro, buhatin mo pa yung dalawa at ibigin mo maging yung kaaway mo. Amin po. Hindi lang yung nagmamahal sa iyo ang mamahalin mo, kundi maging yung kaaway mo ay ibigin mo. Alam niyo, ang sabi po niya doon, ano ba pang gantimpala matatanggap mo kung yung mga mahal mo lamang ang mamahalin mo? Ibigin mo maging yung mga kaaway mo at gagantimpalaan ka ng amang nasa langit. So, meaning to say, ang character na to, ang pagmamahal, ang tamang ugali, ay may kaakibat po na magandang future o kinabukasan, maging ang gantimpala, pagtanggap natin sa mga prayer natin ay nakadepende po sa kung ano ang character natin. Amin po. So, ang ibig sabihin nito, kung ano ako ngayon ay dahil sa kung ano ang character ko kahapon. Kung ano ako ngayon ay dahil sa kung ano ang character ko kahapon. At kung ano ako sa future ay dahil sa kung ano ang character ko ngayon. Amin po. So, meaning to say, mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, nagbigay ang Diyos ng tamang character kung paano natin itrato ang Diyos, ang mga leader natin, ang mga pinagkatiwala sa atin, maging ang kapwa natin, maging ang kaaway natin, ang mga magulang natin, maging yung mga bagay na mga ministry natin, maliit man malaki, kung paano mo ito itrato, ay ito po ang magdidetermine kung ano ang future mo sa darating. Amin po. So, kung ang mga bagay na to, kung ang character ko po ang siyang magdidetermine kung ano ang future ko,
At kung gusto kong maayos ang future ko, then iayos ko ang kung ano ang character ko, amin po. Kung may mali man na character ako, then iayos ko ito dahil gusto kong maging okay o maayos ang future ko. So, meaning to say, ang character natin, although kahit unbeliever man yan o Kristiyano man yan, ang character natin pa rin ang magdidetermine kung ano ang destiny mo o kung ano ang future mo. Amen po. Meron po akong isang kwento, kwento ko lang po bago ko po tapusin sa isang gusto kong tapusin po sa isang kwento. Alam niyo po ito si Pagong saka si Kuneho. Although kwentong kanto ito, kwentong barbero, pero I pray na mayroon tayong mapupulot na aral dito, amin po. Si Kuneho naghamon na sabi niya, Pagong, unahan tayo, mag-track and field tayo. Ito naman si Pagong, sige. Pero alam ni Kuneho na mabilis siya at hindi makakahabol itong si Pagong. Amin po. Alam naman natin yung kwentong yan. At si Kuneho mabilis tumakbo. Nasa kanya yung abilidad na alam niya na siya ay mananalo. At si Pagong naman, wala sa kanya yung abilidad na tumakbo ng mabilis kasi bakit? Ang Pagong mabagal. At pwedeng itong si Kuneho, kinakantsawan niya itong si Pagong na, bilisan mo Pagong. Habang nagtatrack in field sila, alam naman ni Kuneho na sisiw lang yung pagtakbo dahil mabilis. At kayang-kaya niya itong si Pagong, amin po, kasi mabilis siya. So, anong ginawa ni Kuneho? Nag-relax lang siya. Malamang kinakantsawan niya itong si Pagong na bilisan mo Pagong, ang bagal mo naman. Pwedeng pinagsasalita niya, pwedeng kinakantsawan niya, pwedeng nakakatanggap ng mga salita itong si Pagong. Dahilan sa pwedeng nilalait siya ni Kuneho. So, at then, dahil sa nag-relax lang itong si Kuneho, si Pagong ay tuloy-tuloy lang, wala siyang pakialam sa sinasabi ni Kuneho, amin po. Pwedeng ganyan tayo sa buhay Kristiyano, pwedeng lumalakad ka napaka-bagal o pwedeng lumalakad ka man na napakabilis. Pero tulad ni Kuneho, ang dami niyang salita na hindi siya nakapokus doon sa ginagawa niya. At ito namang si Pagong, although mabagal siya, wala sa kanya yung abilidad, pero magkaiba sila ng karakter, amin po. Si Kuneho, iba ang karakter, although nasa kanya yung abilidad, pero iba ang karakter niya. Samantalang si Pagong, wala sa kanya yung abilidad, pero mayroon siyang karakter, mayroon siyang tamang pag-uugali. At then, habang nagre-race sila, itong si Kuneho, wala siyang pakialam. Sa kwentong yun, nanalo si Pagong. Nakakatuwa, amin po. Pero ang aral dito, may tamang karakter si Pagong. Pwedeng wala sa kanyang abilidad, pwedeng wala sa kanya ang kalakasan, pwedeng wala sa kanya yung kakayahan na tumakbo ng mabilis, pwedeng napakabagal niya, pero mayroon siyang ugaling maganda na kung saan yon ang nagbigay sa kanya ng panalo at natalo niya yung maabilidad na si Kuneho. Amin po. So, tayo po bilang mga Kristiyano, although nasa atin ang abilidad, pwedeng nasa atin ang abilidad, at pwedeng nasa atin ang kaalaman. O pwedeng sabihin nating tama tayo sa doktrina, tama ang kaalaman mo sa salita ng Diyos, tama ang pananaw mo sa salita ng Diyos, tama ang pananaw mo regarding sa mga doktrina o yung interpretation natin pagdating sa salita ng Diyos. Pero kung mali ang karakter natin, maapektuhan pa rin ang future natin. Amin po. Yung mga pangako ng Diyos ay yung mga future na sinabi ng Diyos sa atin ay maapektuhan pa rin. Amin po. So, anong ibig sabihin nito? Pwedeng kahit na tama tayo sa mga salita ng Diyos, sa mga pananaw regarding sa mga doktrina, o sa mga pananaw pagdating sa mga kaalaman, amin po. Pero kung mali ang character natin towards sa Diyos, towards sa kapwa natin, towards sa leader natin, towards sa mga pinagkatiwala ng Diyos sa atin, towards sa mga bagay-bagay na pinagkatiwala ng Diyos sa atin, towards sa mga talent natin, hindi pa rin natin maapektuhan pa rin ang future natin. Amin po. So, anong dapat natin gawin? Ayusin ko ang karakter ko.
Dahil alam kong ito ang magdetermine ng future ko. Amen po. So, yung mga standard na sinabi ng Diyos kung paano mo itrato ang Diyos, kung paano mo itrato ang kaaway mo, kung paano mo itrato yung leader mo, kung paano mo itrato ang church mo, amin po, ito ang magdidetermine, ang character mo regarding dyan, ang siyang magdidetermine kung ano ang magiging future mo. Amin po. So, bakit kasi? Kasi yung character natin ang siyang magdidetermine kung ano ang future natin. Amin po. So, I pray, I hope na meron po kayong naintindihan at na-encourage ko po kayo. Amin po. At glory to God. Tatlong bagay, ulitin ko po yung nauna na ituro ko ni Pastor Andrew. Kung ano ang sinusundan mo, yun ang magdidetermine ng future mo. Pangalawa po si Pastor Larry, kung ano ang bukang bibig mo. Ito ang magdidetermine ng future mo. Amin po. At itong pangatlo, kung ano ang character mo. Depende ito sa character mo. Yan ang magdidetermine ng future mo. Amin po. So, hindi tayo exempted kahit na tayo po mga Kristiyano, oo, kahit na pastor ako, kahit na matagal na ako sa ministry, kahit na anong posisyon ko, hindi ito ang magdi-define kung ano ang future ko. Amin po. Ang character ko, ang sinasabi ko, ang sinusundan ko pa rin, siya pa rin ang magdi-determine ng future ko. Amin. Kasi kung anong tinanim mo, yun ang aanihin mo. Amin po. At glory to God. At tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, alam namin, ikaw ang siyang nangunguna sa bawat isa sa amin. Bigyan mo kami, O Diyos, ng kalakasan, yung tamang karakter, yung mga pananalita na tama, at maging yung pagsunod namin sa iyo. Bigyan mo kami ng bukas na puso, bukas na isip, na kung paano namin sundan ang mga salita mo, at kung paano namin, Lord, itrato yung mga leader namin, itrato ang church, ang maging ang mga kaaway namin, maging yung mga kapatiran namin, Panginoon, yung maging mga pinagkakatiwala mo sa amin na bagay-bagay. At turuan mo kami na, Lord, maging tama ang karakter namin towards sa mga bagay na to. Salamat po, at alam namin ang mga bagay na to, ang karakter namin, ang siyang magdidetermine ng buhay namin. Salamat po, Ama, sa iyo ang kapurihan, sa pangalan ni Jesus. Amen. And so, God bless po.